Meron tayong bantay at tagatanod na 24 oras nating kasama. Sila ay ang ating mga anghel de la guardia na tumatanglaw at nagbabantay, nagtuturo at gumagabay sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay guardians. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan kung kayo ay first time na makapanood ng word of the day and you find it helpful, meaningful, please I invite you to like, follow, and subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, samahan niyo po ako sa pagiging media evangelizers at online missionary sa pamamagitan ng pagsishare ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. At sama-sama tayong magpalaganap ng salita ng Diyos, lalo na ng kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang piyesta ng ating mga guardian angels. Nako, sila yung 24 hours, 7 days a week na nagbabantay sa atin, gumagabay sa atin, tumatanglaw sa atin, and yet most of the time, hindi natin napapasalamatan. Most of the time, we do not recognize their sacrifices, their mission, their effort para tayo ay gabayan, iligtas, protektahan sa mga kapahamakan. Mga kapatid, whether you believe it or not, there are angels in our midst. We have our own guardian angels. Hindi lang po pang bata yung guardian angel, na bata lang ang merong anghel de la guardia. Hindi po. Habang buhay, tayo kasama natin ang ating mga guardian angels. Kaya ngayong araw na ito, pinasasalamatan natin sila at kinikilala natin ang kanilang misyon, ang kanilang paggabay, ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagmamahal sa atin, at ang kanilang pagtangkilik sa atin. Kaya nga mga kapatid, today, please find time to say thank you to your guardian angel. Napakahalaga. Ano ba yung role ng mga guardian angels sa buhay natin? Kapag dinasal natin yung prayer to our guardian angel, sinasabi natin, "Angel of God, my guardian dear, to whom God's love entrust me here, ever this day be at my side." No? Ibig sabihin, buong maghapon, 24 hours a day, nasa katabi natin, kasama natin, be at my side. Sabi doon, to light and guard. Tanglawan tayo, bantayan tayo. To rule and guide. No? To rule, ibig sabihin, gabayan tayo, ibig sabihin, turuan tayo kung paano tayo mamumuhay araw-araw, and guide. No? Sila'y gabay natin. They guide us in our day-to-day life. No? To light and guard, to rule and guide. Amen. Sila ay regalo ng Diyos sa atin. Kailangan natin ang ating mga guardian angels. And several times, without us
recognizing, without us noticing, sila inililigtas tayo sa mga kapahamakan. No, sa hierarchy of angels, sa hierarchy of spiritual beings, sila yung pinaka-lowest. At next to them, tayo na yon, the human beings. Kaya nga, mahalaga na makita natin ano ba yung katangian ng mga guardian angels natin. And narinig po natin yan sa ating gospel. Katangian din ng mga bata, katangian ng ating mga guardian angels. Sabi doon, yun daw, anghel natin ay na humaharap sa Ama, no? At ibig sabihin, kung ano yung ating mga dasal, kung ano yung ating mga hangarin, layunin, dinadala din ng ating mga guardian angels sa presence of the Father, sa presence of God, no? Kaya mahalaga that we pray also sa ating guardian angels, that we pray also na tayo ay tulungan, gabayan, biyayaan every day, no? At quality, ang katangian ng ating mga guardian angels, unang-una, higit sa lahat, yung tinatawag nating kababaang loob, humility. No? Imagine, they are spiritual beings. But imagine the kind of, mission na in-entrust sa kanila ng Diyos. Kung tutuusin, they are higher beings, spiritual beings. Pero their mission is to be with us. To be with us 24/7. No? Imagine that. Paglilingkod talaga. At kung ating tutularan yung ating mga guardian angels, we are also called to serve those lower than us. Kung tingin mo sa'yo ay nakakaangat ka, yung iyong estado, yung iyong posisyon na nakaangat, ay gamitin mo sa paglilingkod sa mas hindi nakakaangat, sa mga mas higit na nangangailangan ng iyong tulong, ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga. In that way, we emulate our guardian angels. Tayo rin, ay inaanyayahan na maging guardian angels sa ating kapwa. Hindi man tayo spiritual beings, pero mayroong mas higit na nangangailangan sa atin. We have our own needs. No? Meron din tayong mga pangangailangan. We also need protection. We also need guardianship. But there are people who are more in need kesa sa atin. Na mas higit na nangangailangan kesa sa atin. Nangangailangan ng ating gabay, ng ating proteksyon, nangangailangan ng ating pagdamay, ng ating tulong, ng ating suporta, ng ating pagtanglaw sa kanila, pagtuturo sa kanila. And sana, today, we learn a lot from our guardian angels. Kung itong guardian angels natin ay merong kababaan ng kalooban, we too need that humility in order to serve others. Kung walang humility, we cannot serve. Parang si Satanas, parang si Lucifer, sabi niya, I will not serve. But Jesus and those angels who became faithful to Jesus, they served. And it is only through humility that we will be able to serve others. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love entrust me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.